2088 ulit mga boss. So ngayon sa video natin mga boss, meron tayong sasagutin na query ng isa nating subscriber. So, 5 days ago, meron siyang gustong malaman. Ang sabi niya, eto, "Hello sir, new subscriber here. Sa pakiramdam niyo po, ano ang RMS ng Kevlar GX3 UV Pro?" Fortunately, meron tayong GX3 UV Pro. Yung 300 watts na nakalagay dyan is sure ako PMPO. Ang sabi niya, estimate RMS. Tansya. Ang kanyang expected is around 60 watts RMS. Hindi natin tatansyahin, boss. Sasagutin ko yan. Hindi natin tatansyahin. Pero, although yung mga gamit ko dito is not, sabihin na natin na high-end. Pero at least, makikita natin na malapit sa reality yung makukuha natin. Ano? You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So, nakasetup ako ngayon. Ayan, GX3 UV Pro, mini oscilloscope, voltmeter, ampmeter, signal generator, at dummy load. So, naka-hook up siya. Ayan, kasabihin, hindi nakakabit. Naka-hook up yan dyan, single channel. Kuha na natin. Siguro, mas maganda kung i-actual natin both on 8 ohms at 4 ohms load. So, ang sabi ni boss, ang kanyang estimate is around 60. So, kuha na natin ng metrics ngayon. Kung ano nga ba. Simulan natin mga boss. Pag-test, single lang ang nakakabit ngayon dito. So, nakadetach tong isang 8 ohms na to. Ito, pareho nakadetach yan. So, single 8 ohms na dummy load ang ating itetest. Frequency generator natin is producing 1000 Hz. So, i-on ko na rin lang itong multimeter. AC mode. Yep. Tapos, set natin itong multimeter natin sa amp meter. Yan. At siyempre, ito, oscilloscope mode. Teka. Set natin by 10. Okay. Power on ng amp. Left channel lang. Run natin yung frequency generator. So, running na yan. At eto, dito muna tayo po-focus sa oscilloscope. Angat ako ng volume. And dyan, generate siya. Hanggang, yan, nagpipik na. There. Yon. Eto, nakuha natin is 19 volts, 19.1 at 2.9 amps, 2.92 amperes. So, yan yung ano niya. Pag tumaas pa tayo dyan, nababasag na yung dulo. So, 19.1 19.0 na lang times 2.92 amperes. Ayan, nawala. At yan ang lumabas natin, boss. So, estimate ni boss is around 60. So, yan yung lumabas sa reading noong ating mga testers. 55.48. So, round off natin 55.5 at 8 ohms. So, ngayon, kabit ko lang yung isa.
isa na dummy load. So ngayon mga boss, nakakabit na to. Nakaparallel yung dalawang 8 ohms. Testingin natin ngayon ito sa 4 ohms load. So running yung frequency generator at mag-aangat na ako ng volume. So dito muna tayo para makita natin yung waveform. Di pa. Yan. Bumasag na doon sa taas. So, ito yung reading niya. 16.4, 4.96. Okay, tingnan muna natin ulit. Baka naman pwede pa. Hindi na talaga. Ayan. Pwede pang konting-konti. 16.7, 5.0. 16.7, 5.0. So, balik tayo dito sa calculator natin. 16.7 times 5.0. So, yan ang kanyang result pag ang load niya is 4 ohms. So, kay Boss Darsan, Darsan nga ba yun? Oo, walang ano eh. Nakalagay sa kanya at Darsan T2W. So, boss, ayun yung nakuha natin reading. So, doon tayo magbe-base. At least, more or less yun. Malapit na yun sa katotohanan. So, thank you sa support, boss. So, sa mga subscribers natin at viewers, maraming salamat po. Abangan nyo ulit yung susunod nating video. Yeah, yeah.